Welcome to OFW Runner Day 89. Today is March 29, 2017. And today, investing. Ano ang mga hindi dapat gawin or tandaan na wag dapat gawin when it comes to investing? There you go. Yan pong pag-uusapan natin mamaya. And for all those who have just tuned in, this is my New Day's resolution, wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. I will see you in 30 minutes. Welcome back. Yes, that's 30 minutes. Naupo na ako ngayon kasi talagang napagod ako today sa aking pagtakbo. Welcome back sa mga first time na manonood. Salamat at you're giving time to watch this. Sa mga laging nanonood, salamat sa inyong attention. Okay, 3 investment mistakes sa mga starters. This is investing 101, right? So 3 investing mistakes sa mga starters. Okay, so first of all, first mistake, lahat to mali na ginawa ko. So ginawa ko to and ayokong mangyari sa inyo. So kaya ako sinasabi. So number 1, investing too fast. Too fast. Meaning, ang isang investment na hindi mo naiintindihan, wag mong pasukan. Hindi mo naiintindihan eh. Hanggat hindi mo lubusang naiintindihan, wag mong pasukan. Marami sa atin nag-a-attend ng isang seminar. Tapos, ang mangyayari, ang galing magsalita nung speaker. Tapos, sabi niya, ito ang the best investment na pwede niyong gawin. As OFWs, mag-invest kayo sa ganito, mag-invest kayo sa ganyan. Ang galing niya magsalita, sobra. Tapos, at the end of the seminar, akala mo, information lang binibigay niya. Yung pala, pinamahan niyo yan, at magbayad kayo ng ganito, down payment, etc. etc. Ayun, nag-invest na kayo kaagad. Huwag kayong mag-invest sa bagay na hindi nyo naiintindihan. Hanggat meron kayong tanong sa isip nyo, sa puso nyo, at sa bibig nyo. Kasi ang ibig sabihin meron tayong tanong na kaya natin sabihin. Pero meron tayong tanong na nasa isip lang natin, hindi ayaw natin sabihin sa tao kasi baka ma-offend natin sila. Pero sila yung nagbebenta eh. Kailangan mong tanungin. For example, bibili ka ng sasakyan. Hindi mo alam kung paano yung insurance. Tanungin mo, right? Hindi yung nakakahiya kasi eh. Nakakahiya. Ikaw yung bibili, ikaw yung magbibigay ng pera. Huwag kang mahiya magtanong. Investing too fast. Number 2, investing too small. As OFWs, this is for OFWs. I have a deep appreciation and pagmamahal sa inyong OFW. Investing too small. Napag-usapan natin before, right? 5 years, makaka 1 million ka kapag 17,000 pesos per month ang inipon mo. Right? 1 million, 5 years, 17,000 pesos per month. Ibig sabihin, ganun kalaki para magkaroon ng 1 million. Ibig sabihin, gusto ko magkaroon ng 1 million. So, ibig sabihin nito, investing too small means you don't know why you're investing. For example, gusto mong mag-invest kasi gusto mong bumili ng lupa or lupa't bahay. Ang lupa't bahay ay 3 million. Right? So, hindi dapat 17,000 lang. Right? 17,000 lang ang iipunin mo. Or 70,000 iipunin mo, pero kumikita siya para maabot mo, mahit mo yung 3 million. Right? Ibig sabihin, kaya ka mag-invest dahil ang kaya mo lang ay ipunin ay 17,000 per month at pagkatapos nun, i-invest mo buwan-buwan yun para lumaki, para mag-grow. In a certain amount, up to 3 million para makuha mo yung gusto mo, yung why, yung reason kung bakit ka nag-invest. So, number 1, investing too fast, meaning nagsasign up ka kaagad. Hindi mo kilala yung tao. Ito pa, isang tip. Huwag kang mag-invest sa isang taong hindi mo kilala. Right? Or huwag kang mag-invest sa isang taong hindi mo kilala sa investment na hindi mo rin alam. For example just for example, alam mo ba kung paano gumana ang mutual fund? Kung hindi mo alam, kuya, ate, huwag kang mag-invest. Alamin mo muna. Magtanong ka. Right? Alam mo ba kung paano mag-invest sa stock market? Hindi. Kung hindi, huwag kang mag-invest. Alamin mo muna, magtanong ka. Right? So, number 3. Ito ang pinakamalupit sa akin. Number 3, investment mistake na ginawa ko. Okay? Diversification. Remember, this is investing 101 for starters. So, do not diversify
sa umpisa, una-una, hindi mo nga alam eh. Hindi mo alam yung mutual fund, hindi mo alam yung real estate investing, hindi mo alam yung forex investing, hindi mo alam yung ganito, hindi mo alam yung ganyan. Tapos magde-diversify ka sa 5 investment na hindi mo alam, right? So, given na hindi mo alam, do not diversify. Go with something you know. For example, inalam mo kung paano mag-invest sa stock market. Then go ahead and invest sa stock market. Right? Ngayon, doon ka sa loob, again ha, manggagaling ako sa naiintindihan mo na mag-invest sa stock market. Doon ka sa loob ng stock market, mag-diversify. Okay? Kasi ang stock market ay isa lang sa mga asset classes na makakakuha ka ng extra income. Okay? Na extra mga passive income or whatever income it is. Okay? So, do not diversify as a starter. Alamin mo yung gusto mo talaga, yung gusto mong alamin, yung may passion ka para alamin yon, or medyo interested ka talagang alamin, and then dun ka muna mag-concentrate. Okay? So, I have a bonus tip. Bonus mistake na ginawa ko. Ginawa ko rin to ha. Bonus mistake na ginawa ko when it comes to investing. Starter 101. Starter ha. I want to emphasize. This is starter. Sa mga taong nag-i-invest na at nakikinig dito sa video na to, alam kong naiintindihan nyo to at alam ko na hindi angkop ito sa mga luma ng investors. Okay? So, bonus tip na ginawa kong mali. Okay? Nag-invest ako nang wala pa akong saving discipline. Or, nag-invest ako nang hindi ko fina-force ang sarili ko mag-save. Okay? Kasi kilala ko sarili ko eh. Hindi ako marunong mag-save when it comes to myself lang. So, finorce ko siya. So, binabawas automatically sa sweldo ko yung sinesave ko. Right? There you go. If you don't have any saving discipline, force yourself or make it automatic. If you don't have a saving pattern, discipline man or forced, do not invest yet. It helped me a lot when I learned about it. And again, these are all mistakes that I've done, and I don't want you to do it. For your own good. And again, Investing 101. Kailangan mo to kaibigan as an OFW. Alamin mo anong reason mo kung bakit ka nag-OFW at yon ang pag-concentratean mo. Right? There you go. Kaya mo to. Sapagkat kung kaya kong maglakad, tumakbo, or mag-jog 365 days ngayong taon, alam kong kaya mo rin.